Sa simula ng pelikula, makikita ang isang sasakyan na may anim na magkakaibigan na nakakaranas ng pagsabog ng gulong habang naglalakbay sa gitna ng kalsada. Ang sasakyan ay biglang gumiwang na nagresulta sa pagkasugat sa ulo ng isa sa mga babae. Ang grupo ng mga magkakaibigan ay binubuo ng 3 babae at 3 lalaki. Ang babae sa pink na kasuotan ay si Sarah, ang nakasuot ng berdeng jacket ay si Karen, at ang nauntog ang ulo ay si Jody. Ang mga lalaki ay binubuo ni na Jeff na suot ang asul na t-shirt, si Todd na suot ang kulay abon na kamiseta, at si Eric na suot ang puti. Gusto nilang lahat dumalo sa kaarawan ng kapatid ni Jody na gaganapin sa isang liblib na bayan. Ang bayan ay napakaliblib, kaya't mabibilang ang mga sasakyan na dumadaan sa ruta sa loob ng 1 buwan. Sa simula, lahat ay maayos at walang anumang kainahinala. Si Todd bilang may-ari ng sasakyan, ay nagplano na palitan ang gulong gamit ang reserbang gulong. 3 silang lalaki kaya hindi magiging mahirap ang pagpapalit ng gulong. Kahit sa ganitong sitwasyon, gusto pa rin ni Sarah kumuha ng mga selfie para sa kanyang mga post sa social media. Ngunit dahil sa liblib ng lokasyon, mahirap makakuha ng tamang signal. Naglakad si Karen ng 3 metro sa kabilang direksyon para makakuha ng signal. Si Jody at Karen ay nagkubli sa likod ng sasakyan dahil sa sobrang init ng panahon. Samantala, nais naman ni Eric umihi kaya't diretso siya sa mga damauhan. Ang may-ari ng sasakyan na si Todd ay abala kay Sarah kaya pinabayaan niya si Jeff na magpalit ng gulong mag-isa. Nang natanggal na ni Jeff ang gulong ay naabala siya ng bahagyang pababang posisyon at napagulong ang gulong ng sasakyan. Nang buhatin niya ito aksidenteng nakakita si Jeff ng bala sa gitna ng kalsada. Abala naman ang mga kaibigan niya sa pakikipagkwentuhan at ang isa naman ay nakahinga ng maluwag sa pag-ihi. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ay napansin ni Todd ang paggulong ng gulong ng kanyang sasakyan, at hinabol niya ito sa kalsada. Balak ni Sarah na makita ang kondisyon ng mga gulong na pinalitan. Pero laking gulat niya agad nang makita niyang patay na si Jeff, sa gulat niya, nananatili siyang tahimik at natulala. Si Todd na tumingin sa gulong ay hindi pa rin alam na may mali dito, sa kasamaang palad, sa maikling panahon, natamaan si Sarah ng isang putok mula sa kung saan. Hindi rin namalayan ni Karen at Jody na may nakaambang panganib, sa pagkakataong iyon ay natusok na ng bala ang eyeball ni Sarah. At tinamaan pa siya ng panibagong putok. Mula doon ay nakita ni Karen ang sitwasyon sa kanyang paligid. At hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga bala. Agad siyang sumigaw at sinabihan ang kanyang mga kaibigan na magtago sa likod ng sasakyan. Si Todd na wala pa ring kamalay-malay, hindi nakaalerto at binaril sa kaliwang balikat. Samantala, si Eric na walang oras na lumapit sa sasakyan ay nagkubli sa likod ng puno ng kahoy, walang tigil silang pinagbabaril at nakatago lang sa likod ng sasakyan. Hindi nila akalain na ang pagsabog ng gulong ay mauuwi sa trahedya. Malinaw na ang pagputok ng gulong ay dulot ng isang bitag na itinakda ng shooter. Makalipas ang 1 oras, nagsimula silang maguluhan sa kanilang pagkakatrap. Si Karen na anak ng isang militar ay ipinagpalagay na gumamit ng silencer ang bumabaril upang maiwasan ang malakas na ingay. Bukod pa rito, ang bala ay hindi tumatagos sa sasakyan na nagpapahiwatig na ang posisyon ng sniper ay medyo malayo sa kanilang posisyon. Ang kaliwang balikat ni Todd na nabaril ay naging dahilan upang siya ay manghina at hindi makagalaw ng husto. Samantala, si Eric ay maaari lamang manatili sa likod ng isang puno at umaasa sa isang himala. Naisip nila na ang gulong na pinalitan ni Jeff ay naka-install na, at ang kailangan lang nilang gawin ay higpitan ang mga bolts. Pero hindi pwede, kailangan nilang maghanap ng ibang plano para makaalis doon ng buhay. Hindi nagtagal, sinabi ni Karen na sa tapat ng direksyon na 3 metro ang layo ay mayroon ng signal ang kanyang cellphone. Kaya si Todd ay sinubukang i-extend ang kamay, at binigyan agad ni Jody ng stick mula sa bulsa niya. Nag-set up din si Karen ng Google Assistant para tumawag agad sa 911 kung may signal, walang pag-aalinlangang itinaas ni Todd ang phone at nakakuha ng signal, ngunit nang sumigaw pa lang si Karen sa 911 ay nabaril na ng long distance ang cellphone niya. Sa pangalawang paraan, plano ni Todd na gawing neutral ang gear ng kotse, para maibalik ang kotse sa isang posisyon na nakakakuha ng signal. Nag-set up sila ng formation kung saan naka-standby si Jody sa front position para i-record ang pinagmulan ng bala. Habang nasa likuran si Karen na may hawak na peking tao. Sinubukan ni Todd na buksan ang pinto ng kotse at ilipat ang gear sa neutral. Sa sandaling iyon, ang Scarecrow ay binaril, pagkatapos ay sumakay si Todd sa kotse habang sinusubukang ikabit ang susi. Ngunit dahil sa patuloy na pagbaril, kailangan niyang magtago muna at walang oras upang baguhin ang gear sa neutral. Ang magandang balita ay na-track ni Jody ang pinanggagalingan ng bala, at nadiskubreng nagtatago ang gunman sa isang puno.
Halata namang may nagtatago na sniper sa puno, hindi malinaw kung bakit sila binabaril ng taong ito. Ngunit ang malinaw, na siya ay nasa puno na iyon ng mahabang panahon. Si Todd na hindi pa rin nakakapagpalit ng gear sa neutral, sinubukang humanap ng protective equipment, sa kabutihang palad, nakita niya ang kanyang toolbox sa likod ng kotse, at sa sandaling iyon ay determinado siyang kunin ang kahon. Nagawang makuha ni Todd ang toolbox at agad na ginawa ang bakal na takip bilang isang proteksyon sa kamay. Sa kabilang banda, wala ng pag-asa si Eric at hindi na alam ang mga plano ng mga kaibigan niya. Pagkatapos noon ay agad namang inutusan ni Todd na naglagay ng kalasag sa kamay sina Karen at Jody na pamwesto. Sa maikling panahon, agad na pumasok si Todd sa kotse at nagawang itakda ang gear ng kotse sa neutral. Sa kasamaang palad, natamaan pa rin siya sa kamay, tapos umandar agad ang sasakyan pababa, wala masyadong magawa si Karen at Jody, pero hanggat maaari ay pilit pa rin pinigilan ang sasakyan. Hirap na hirap silang pigilan ito, dahilan para mabitawan ang pagkakahawak ni Jody at tumalbog siya hanggang sa maiwan siya ng kotse. Sa huli, tuloy-tuloy na binaril ang mga gulong na hindi pa nakabolt at napahinto ang sasakyan. Sa pagkakataong iyon, napagtanto ni Karen na ito na ang tamang oras para tumakbo si Jody mula doon dahil ni-reload ng sniper ang kanyang rifle. Sabay sinubukan ni Eric na tumakas sa posisyon niya pero siya ay nabaril. Dahil dito, hindi na makapunta si Eric sa mga kaibigan, sa kondisyon ng kanyang dalawang paa na nabaril. Si Eric ay dapat na binaril hanggang sa mamatay, ngunit sadyang hinayaan ng shooter si Eric na magdusa hanggang sa siya ay maubusan ng dugo. Makalipas ang isang oras, napansin ni Todd ang isang bote ng tubig na nasa car seat pa rin, dahil uhaw na silang lahat ay pilit nilang pinagsasaluhan hanggat maaari ang tubig sa hirap ng sitwasyon. Si Eric na kakainom lang ng tubig ay binaril sa kamay at lalo pang naghirap. Sa totoo lang, ang psychopath na iyon ay tao rin na nauuhaw o nagugutom. Dahil wala na siyang ibang mapuntahan, walang ibang choice si Jody na desperado nang umihi kundi sa tabi ni Karen. Napansin ni Todd ang katawan ng girlfriend na kinakain ng uwak, at hindi niya ito matanggap, determinado siyang maglakad kay Sarah na namatay sa gitna ng daan. Pero ang nakapagtataka, hindi binaril ng misteryosong sniper si Todd. Katunayan, may oras pa si Todd para halikan ang girlfriend at hawakan ang kamay nito. Si Eric na naghihingalo na ay nakakita ng lobo na papalapit sa kanya, agad na sumuko na si Eric dahil lalamunan na ng lobo ang kanyang sarili ng buhay. Samantala, si Todd na hinahamon ng sniper ay aksidenteng nakakita ng parating na sasakyan mula sa malayo. Nagkaroon siya ng konting pag-asa, sa kasamaang palad, na baril si Todd sa puntong iyon, dahilan upang hindi kainin ng lobo si Eric. Walang choice si Todd kundi mamatay doon, sa tabi ng katawan ng kanyang kasintahan. Sa pagkakataong iyon ay nakita ng driver ng sasakyan si Karen at Jody na kumakaway, ngunit natamaan ang kamay ng babae at dumiretso ang bala sa kanyang daliri, dahil dito, tumalsik ang dugo, lalong itong lumala nang ang manibela ay hindi mapigilan. Saka bumangga ang sasakyan sa kotse ni Todd na nasa harapan niya. At naging dahilan ng pagkaputol ng ulo ni Jeff sa katawan, dahil dito, ang tanging pag-asa ni Karen at Jody ay nawala sa isang iglap. Ang babaeng nagmamaneho ng sasakyan ay nagsimulang tumayo ngunit hindi nagtagal ay tinamaan siya ng ilang mga putok mula sa sniper. Dito rin makikita ang lalaking nagtangkang iligtas ang sugatan niyang anak na babae. Panay ang sigaw ni Karen at Jody sa kanya na manatiling nakakubli sa likod ng sasakyan. Sa mga sandaling ito ay sinabihan ni Karen ang ama na tumawag sa 911, tila, ang posisyon ng ama ay nasa isang lugar na nakakuha ng signal. Ang shooter na hindi alam kung nasaan ang ama, nagsimulang barilin ang tangke ng kotse hanggang sa ito ay tumulo. Sa huli, sumabog ang sasakyan at wala ng proteksyon ng ama, makikitang dahan-dahan na nasusunog ang kanyang katawan. Samantala, sa kabilang kalsada, buhay pa ang anak na puno ng sugat. Sa sandaling bumangon siya, binaril ng sniper na psychopath ang ulo ng babae hanggang sa sumabog. Mula sa ilang minutong ito, sa halip na maging okay ay mas lalong lumala. Nalilito din sila kung paano maiiwasan ang long-distance psychopath na iyon. Kahit anong sasakyan ay hindi makadaan sa kalsadang ito. Hanggang sa wakas, si Karen ay nakaisip ng isang plano at silang dalawa ay dapat kumilos pag naggabi. Sinabi ni Karen na mas magiging mahirap ang pag-asinta ng sniper kapag may usok sa gabi. Pagsapit ng gabi, patuloy na sinusubaybayan ng misteryosong sniper ang lokasyon at hindi pinalampas ang isang segundo. Pagkatapos, si Karen ay naghanda ng isang cutter at nagplanong punitin ang ilan sa mga upuan sa kotse. Kinuha naman ni Jody ang isang bote ng gasolina, isang bag na naglalaman ng mga damit, at isang kahon ng inumin na nakita niya sa likod. Swerte naman, mayroon pang dalawang inuming nasa kahon at agad nilang ininom.
Pagkatapos, kinuha ni Jody ang mga t-shirt upang gamitin bilang emergency maskara. Mabilis na ibinuhos ni Jody ang isang bote ng gasolina sa upuan ng sasakyan. Sinunog ni Karen ang dyaryo gamit ang lighter. Sa huli, nagsimula ng masunog ang sasakyan at magpalabas ng usok. Ngunit hindi pa rin sapat ang usok para makapagbigay ng pagkakataon sa kanila na makatakas. Dahil sa pagdami ng usok, nagsimulang magpakita ng pagkainis ang psychopath na sniper. Dahil nagiging malabo ang kanyang paningin, samantala, nakita ni Karen ang isang patrol car na papalapit sa kanilang lokasyon. Ito ay nagpapahiwatig na ang tawag sa 911 ng ama ay matagumpay na nakonekta at na-track. Katunayan, ang pulis ay nagdala rin ng 2 sniper na handang mag-imbestiga sa presensya ng namamaril. Ang mga pulis na dumating ay nagpahiwatig na ang sitwasyon sa lokasyong ito ay hindi maganda. Kaya naman, humiling siya sa state police ng karagdagang tulong, ngunit muli, tinamaan ng bala ang kanyang bibig mula sa misteryosong tao. Sa kasamaang palad, ang pulis ay nahulog sa upuan ng driver at aksidenteng nagalaw ang pedal ng sasakyan. Nang mapansin ito ni Karen, agad niyang sinabihan si Jody na tumakbo, ngunit tumanggi si Jody dahil wala pa siyang lakas ng loob. Gusto man niya o hindi, napilitan si Karen na tumakbo ng mag-isa. Sa kasamaang palad, nagsisimula ng maubos ang usok. Sa sandaling iyon, tinamaan siya ng bala at nasawi agad. Ngayon, ang 4 na pulis ay naging 2 na lamang. Sa sandaling iyon, determinadong tumakbo si Jody patungo sa kotse ng pulis na malapit na. Patuloy ang pagpapaputok ng baril kung saan ang misteryosong shooter ay tila mas may kasanayan kaysa sa pulis. Walang ibang pagpipilian, agad na sumakay si Jody sa kotse ng pulis. Plano niyang banggay ng kotse ang nag-iisang puno kung saan nagtatago ang sniper. Kamangha-mangha na nagawa ni Jody ang ganito at nagpabagsak sa shooter mula sa puno. Agad na kumilos si Jody at sinubukang kunin ang nahulog na rifle, habang patuloy na sinisikap ng shooter na putulin ang tali na nakatali sa kanya sa puno. At doon nakita na ang imahe ng misteryosong sniper. Wala nang nagagawang mabuti ang taong ito, at naghihintay lamang sa puno para sa kanyang susunod na biktima. Dahil sa mabilisan ng sitwasyon, nagmadali si Jody at pinagbabaril ang lalaki ng paulit-ulit hanggang sa siya'y namatay sa lugar. Hindi pa rin nasiyahan, kaya't isang putok pa ang gustong gawin ni Jody para sa mukha ng misteryosong lalaki. Ngunit habang inaayos niya ang bala, biglang nag-stock ang baril. Gusto man niya o hindi, pinagpapalo ni Jody ang lalaki gamit ang dulo ng baril hanggang sa masira ang kanyang mukha. Pagkatapos, nakita ni Jody ang mga gasgas sa rifle. Maaari itong sabihin na ang mga markang ito ay nagpapahiwatig kung gaano karami ang nasawi sa kalsadang ito. Bilang paalam, nais ni Jody na hampasin pa ang lalaki ng 1 beses. Ngunit sa kasamaang palad pumutok ang baril at tumama sa leeg ni Jody. Napakasaklap ng nangyari, sa sobrang gigil niya ay nabawian pa rin siya ng psychopath na sniper. Sana iniwan niya na lang ito kaagad, total wala na rin itong buhay. At dyan na po nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Goodbye.